Sa alas 5:44 na hunang umaga. Magandang umaga Pilipinas, magandang umaga Puerto Princesa at sa buong lalawigan po ng Palawan. Para sa malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan, narito na ho mga kapuso ang ating pong mga balita. Sumeranyo, Puerto Princesa, DYSB. Ito ang balita. Ayon ho sa Pag-asa, binabantayang low pressure area o LPA na naging isang ganap ng bagyo. Kahapon ay lumabas na ng Philippine Area of Responsibility. Samantala, southwest monsoon ng habagat naman ang nakaapekto sa southern Luzon at sa western section ng Visayas. Samantala, buong bahagi ng Visayas, sa Occidental, Mindoro at lalawigan ng Palawan, kasama ang Isla ng Kalayaan ay makakaranas ng bahagyang maulap hanggang maulap na papawirin na may pulong-pulong mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat ng dahil po sa localized thunderstorm at habagata. Ang Visayas, Palawan kasamang Isla ng Kalayaan at ang Occidental Mindoro ay makakaranas ng mahina hanggang sa katamtaman na hangin mula sa timog hanggang timog kanluran na may mahina hanggang sa katamtaman na pag-alon ng karagatan. Bantay panahon. Samantala mga kaibigan, sa iba pang balita, pamahalaang panlalawigan plano maglagay ng Help Desk o Action Center sa loob ng Gusaling Kapitolyo para sa kahilingang medikal ng mga Palawenyo. Super Radio Local News. Alamin ho natin ang detalye ng balitang yan. Super JB Juanita sa detalye ng balita. Pasok! Planong maglagay ng pamahalang panlalawigan ng Help Desk o Action Center para sa medical assistance ng mga Palawenyo sa loob ng Gusaling Kapitolyo ng Palawan bilang bahagi ng direktang tugon ng pamahalang panlalawigan sa pangangailangan ng mga mamamayan. Inanunsyo ito ni Governor Amy R. Alvarez kasunod ng kanyang pakikipagpulong sa mga opisyales mula sa bayan ng Araceli, Rizal, San Vicente, Aburlan at Culion noong September 1 to 2, 2025. Kasama rin sa pagpupulong ang Sangguniang Kabataan Federation at ang ilang mga SK. Bukod sa pagbubukas ng help desk, kabilang sa mga prioridad ng administrasyon ni Alvarez ang pagpapabuti ng mga ospital at pagbibigay ng libreng maintenance na gamot para sa mga senior citizens at persons with special needs. Sinabi ng gobernador na hihingi siya ng suporta mula sa iba't ibang ahensya at mambabatas upang may sakatuparan ang mga proyektong pagkalusugan na nakapaloob din sa kanyang 5-point development agenda. Ako, si JB Juanich ng GMA Super Radio Palawan, dapat totoo. Alas 5:48 na ho, umaga mga kapuso. Governor Alvarez ibinida mga kapuso sa ilang punong barangay ang planong pagtataas ng barangay aid sa susunod na taon. Super Radio Local News. Alamin ho natin ang detalye ng balitang yan. Karagdagang balita mula kay Super JB Juanita sa detalye ng balita. Pasok! Inanunsyo nga ni Governor Amy R. Alvarez ang 3 beses na pagtaas ng barangay aid mula sa 100,000 pesos tungo sa 300,000 pesos simula sa susunod na taon. Ito ay bahagi ng kanyang 5-point development agenda na nakatuon sa programang Empowering Local Government. Sa isang pagpupulong sa Kapitolyo noong September 2, sinalubong ng gobernadora mga opisyalis mula sa barangay Tumarbong, Antonino Mendoza, San Isidro, Minara sa bayan ng Rojas at Port Marton sa bayan ng San Vicente. Layunin na hakbang na ito ang palakasin ang kakayahan ng mga barangay sa paghahatid ng mga proyekto at serbisyong direkta para sa mga mamamayan. Nagpahayag naman ang pasasalamat at suporta ang mga opisyalis ng barangay at naghahanda ng isang resolusyon bilang tugon sa mabilis na aksyon ng pamahalaang panlalawigan. Ako, si JB Juanich ng GMA Super Radio Palawan, dapat totoo. Alas 5:49 na ho, umaga mga kapuso.
Kayo ho'y nakikinig na sa Super Balita sa 909 numero 2. Samantala puntahan po natin ang balita mula sa bayan po ng Rojas. Masusing pag-iinspeksyon sa mga bagong gawang gusali ng lokal na pamahalaan ng bayan ng Rojas isinasagawa ni Mayor Pedi Sabando. Super Radio Local News. Alamin ko natin ang detalye ng balitang yan. Si Super Rod Evangelista sa detalye ng balita. Pasok! Nagsagawa ng masusing pag-inspeksyon nitong nakalipas na araw si Rojas Municipal Mayor Pedi Bautista Sabando sa mga bagong gawang gusali ng lokal na pamahalaan na paglalagyan ng opisina ng ilang ahensya ng pamahalaan. Unang ininspeksyon ng alkalde ang gusali na nakatakdang maging tanggapan ng Regional Trial Court Branch 164 kung saan kasama ni Sabando na nag-inspeksyon si RTC 164 Executive Judge Ana Lea Tongson Mendoza. In-inspection din ni Sabando ang magiging tanggapan ng Land Transportation Officer LTO, ang tourist rest area at iba pang pasilidad na sa kasalukuyan ay tinatapos na lamang. Kasama niya nag-inspeksyon ang GSO o General Services Office, Municipal Engineering Office at ang Municipal Planning and Development Coordinator. Layunin yung natunang hakbang ng alkalde na masiguro ang kaligtasan at kahandaan ng mga nasabing pasilidad para umano sa maayos na serbisyo para sa mga mamamayan ng Rojas. Ako, si Rod Evangelista ng GMA Super Radio Palawan, dapat ito. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Tanduay Light, gaan ng may kasama. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Unilab. 80 years ng alaga. Alagang Unilab yan. Samantala mga kaibigan mula po dyan sa bayan po ng Rojas, punta naman ko natin ang balita mula po dyan sa bayan po ng San Vicente. Ito pong National Food Authority at Local Government Unit ng San Vicente plano magtayo ng imbakan ho ng bigas sa munisipyo. Super Radio Local News. Detalye po ng balitang yan na Super June Vicer Bantacuno sa detalye ng balita. Pasok! Plano ng National Food Authority Palawan at ng pamalampahan ng San Vicente na malagyan ng prinsipyo ng imbakan ng bigas na mabibili mula sa mga magsasaka. Sa naging pagbisita ng mga kawani ng NFA Palawan kay Mayor Ramil Publico ng munisipyo ay kinalakay yung mga oportunidad sa pagpapalawak ng imbakan ng bigas. Kaugnay na rin ito sa planong pagtatayo ng isang agro-industrial hub sa Barangay Kimbeng. Layunan ng proyekto ito na magbigay ng epesyenteng infrastruktura para sa pag-iimbaka, pagpuproseso at distribusyon ng bigas at iba pang produktong agrikultural. Inaasa makakatulong din ito sa pagpapatupad ng food security, paglikha ng mga trabaho at pagpapalako ng lokal na agrikultura sa buong San Vicente at Karatig Bayan. Samantala, hindi mo ng NFA ang LGU San Vicente at ang LGU Taytay na magtayo naman ng palay buying station upang mapalakas pa ang serbisyo para sa mga magsasaka. Ako si June Vicer Bantaculo ng GMA Super Radio Palawan. Dapat totoo. Mga kaibigan, muli tumpak niyo po mga orasan ang tamang oras sa Pilipinas. Alas 5:53 na ho ng umaga. Samantala mga kaibigan, benteng bigas para sa mga minimum wage earner sa Palawan. Abay muling umarangkada mga kapuso. Super Radio Local News. Lamihon natin ang detalye ng balitang yan si Super Wilmar Abreya sa detalye ng balita. Pasok! Umarangkada na ang benteng bigas para sa mga minimum wage earners sa lalawigan ng Palawan sa ikalawang pagkakataon kung saan umabot sa 872 na mga minimum wage earners sa Palawan ang nakabili ng murang bigas. Umabot sa kabuwang 8,720 kilo o 175 na sako ng bigas ang naipamahagi sa mga nabanggit na minimum wage earner na benepisyaro ng programa. Ang bawat isa nakabili ng tigsa 10 kilong bigas sa halagang 20 pesos ang kada kilo. Samantala, simula na mag-umpisa ang implementasyon ng programa, noong June 13 ay may kabuwang 950 po na minimum wage earner mula sa 13 mga establishmento na kabilang sa iba't ibang mga sektor na ang nakinabang sa programa. Ako, si Wilmar Abrera ng GMA Super Radio Palawan, dapat totoo.
Alas 5:54 ho ng umaga. Balikan ko natin si Super JB Juanita. Ito pong provincial government Endro nagsagawa ng agroforestry development training para sa mga taga-barangay Sagpangan, Aborlan, Palawan. Super Radio Local News. Detalye ko ng balitang yan, Super JB Juanit sa detalye ng balita. Pasok! Nagsagawa ng Provincial Government Environment and Natural Resources Office o PGNRO ng Agroforestry Development Training noong August 28 to 29 dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Ito ay dinaluhan ng nasa 52 mga kalahok mula sa barangay Sagpangan na bayan ng Aborlan, kabilang ang mga opisyalis ng barangay, membro ng kooperatiba, mga katutubo at iba pang residente. Layunin ng pagsasanay na palawakin ang kaalaman ng mga lumahok sa agroforestry bilang suporta sa pamahalaang panlalawigan. Ayon sa PGNRO, nakatuon ang programa sa pagpapalakas ng kabuhayan at pangangalaga ng kalikasan sa mga komunidad na nasa loob ng deklaradong public park ng Sagpangan. Katuwang ang Department of Agriculture, itinuro ang pagsasanay ang tamang pagdisenyo ng agroforestry farm at isinagawa ang aktwal na pagtatanim ng mga kalahok. Naniniwala ang PGNRO na may isa sa buhay ng mga kalahok ang kanilang natutunan upang maging modelo ng makakalikasang pagsasaka sa lalawigan ng Palawan. Ako, si JB Juanich ng GMA Super Radio Palawan. Dapat totoo. Mga kaibigan, muli tumpakin niyo po mga orasan ang tamang oras sa buong kapuluan. Alas 5:56 na ho ng umaga. Kayo'y nakikinig sa Super Balitang Umaga. Samantala mga kaibigan, Disaster Response Group ng Coast Guard District Palawan na natiling aktibo dahil sa inaasahang sama ng panahon. Sabihin natin ang detalye ng balitang yan si Super June Vicer Bantaculo sa detalye ng balita. Pasok! Nanatili nakaaktibo ang 77 Disaster Response Group teams ng Coast Guard District Palawan. Katuwang ang mga estasyon at substation ito na binubuo ng 608 tauhan na nakadeploy sa buong lalawigan habang may naranasang masamang panahon, dulot ng habagat at mga pagulan. Dahil sa CGP-PAN, dahil nito na masiguro ang napapanahon at itiibong response operations, bahagi ng kahandaan ang nasa 12 land mobility assets para sa mabilis na deployment at logistical support, 29 na floating assets at isang aircraft at isang drone para naman sa aerial monitoring, mabilis na assessment at suporta ng kung kinakailangan. Patuloy rin naman ngayon ang koordinasyon ng mga Coast Guard Station sa kanilang mga disaster risk reduction and management offices upang ito masiguro ang synchronized operations, magamit ng maayos ang mga resources at maisagawa ang mabilis na deployment ng response team at mga kagabitan. Ito'y upang manatiling laging handa sa harap ng anumang sakuna. Ako si June Vicer Bantaculo ng GMA Super Radio Palawan. Dapat totoo. Mga kaibigan, kayo'y patuloy po nakikinig sa Super Balita sa 909 numero 2. Kayo'y nakikinig sa Super Balitang Umaga. Kaso ng leptospirosis sa Puerto Princesa at Palawan, umabot na raw ho sa mahigit 100. Alamin ko natin ang detalye ng balitang yan. Muling bumabalik mga kapuso si Super June Vicer Bantaculo sa detalye ng balita. Pasok! Umaabot na sa mahigit 100 ang itatarangkaso ng leptospirosis na may 8 na ang namatay sa lalawigan ng Palawan at lungsod ng Puerto Princesa ngayong taon. Batay ito sa datos ng Center for Regional Epidemiology and Technology Enhancement. Nasa 130 na ang kabuang bilang ng nasabing sakit sa probinsya. 36 na itala sa Puerto Princesa na may 4 na nasawi. 28 sa Rojas na may 1 namatay. 10 sa Narat, 1 nasawi. Sa buong rehiyon ng Europa, nagtala ng 212 cases at nasa 30 na ang namatay. Ayon sa DOH, kumonsulta lamang si pinakamalapit na doktor o health center sa loob ng 24 oras matapos lumusong sa mga tubig baha. Lalo't hindi lamang sa ihin ng daga nagmumula ang bakterya na nagdudulot ng leptospirosis. Ako si June Vicer Bantaculo ng GMA Super Radio Palawan. Dapat totoo.